umaga, Pilipinas. Ako si Gwyneth Celestino at kayo ay nanonood sa aming news station. Ngayong araw na ito ay bibigyan pansin natin ang mahalagang isyong kinakaharap ng mga kababaihan at mga mamamayan, mga paksang may malalim na epekto sa ating lipunan. Pero bago natin simulan ang talakayan na ito, ay mayroon tayong espesyal na bisita na magbibigyan ng pananaw at opinyon ukol dito. Mainit na pagbati dyan kay Adelaide Tayag. Magandang araw mga madlang people, isang karangalan ng maging bahagi ng diskusyong ito. Napakahalaga ng ating paksa ngayon, kaya excited akong makibahagi sa usapan. Maraming salamat sa iyong oras, Adelaide. Siguradong marami tayong matututunan mula sa iyo. Pero bago natin simulan ang panayam ay dumako muna tayo sa ating mga field reporters na magpapakilala sa paksang ito at bigyang malalim na pananaw sa iba't ibang sektor ng lipunan. Kalayaan ay minsan ay nawawala sa mga ibang tao. Ang mga taong pinakaapektado nito ay ang mga kababaihan. Sinasalamin sila sa isang stereotype na hindi sila kasing galing ng mga lalaki at dapat tratuhin bilang ganon. At ipinapakita ng mga estadistika na 51% ng mga kababaihan ang nakakaranas ng hindi pagkakapantay-pantay sa kasarian. At dahil dito, mas mababa ang kanilang sahod kumpara sa kabilang kasarian at nakakaranas ng mga desisyong may kinikilingan mula sa mga naniniwala na hindi dapat pumasok ang mga kababaihan sa pook trabaho. At 30% ng mga kababaihan ay madalas na nagiging biktima ng paglabag sa kanilang mga karapatan dahil sa karahasan batay sa kasarian o pagkakaroon ng mas kaunting karapatan dahil sa pananaw ng mga modernong tao ngayon. Isang halimbawa dito ay ang mga bata. Lahat ng mga bata sa mundo ay karapat dapat sa karapatang mabuhay, ipanganak at maglibang ayon sa kanilang nais. At ang mga halimbawa ng paglabag sa karapatang ito ay abortion at pang-aabuso at hindi kanais-nais na paggawa. Ayon sa pandaigdigang estadistika, 1 bilyong bata sa buong mundo ang nakakaranas ng lahat ng uri ng pang-aabuso mula sa kanilang sariling tahanan. At wala pang 40% sa kanila ang namatay dahil sa mga aksyong ito. Ito ay pumipigil sa pag-unlad ng psikolohikal at nagdudulot ng trauma sa mga batang nakakaranas ng ganitong mga kalagayan. At saka may isa pang estadistika na nagpapakita na 45% ng mga hindi pa isinisilang na bata ay illegal na ina-abort. Ipinakita nito ang isa pang paglabag sa karapatan ng isang bata na mabuhay at saka isa sa 5 batang nakakaranas ng child labor mula edad 5 hanggang 17. Ginagawa itong isa pang paglabag sa karapatan ng mga bata. At ang huling halimbawa ng paglabag sa karapatang pantao ay ang paglabag sa mga mangangawa sa ating lipunan. Isa pang impormasyon mula sa isang estadistika ang nagpapakita na ang minimum na sahod para sa isang mangangawa ay 650 pesos dito sa Pilipinas. Ngunit ang isang kumpanya ay hindi sumusunod sa pamantayan at nagbabayad ng mas mababa sa kanyang mga empleyado kaysa sa nararapat. At 23% ng mga mangangawa sa buong mundo ang nagkakaranas ng pag-abuso mula sa kanilang mga employer tulad ng physical, mental na pang-abuso at pangingikil at wala silang magagawa tungkol dito. Isa pang estadista ang nagpapakita ng 65% ay nagkakaranas din ng diskriminasyon sa lugar ng trabaho. Hindi lamang mula sa kanilang mga employer, kundi pati na rin sa kanilang mga katrabaho. Maraming salamat sa ating mga field reporters sa pagbibigay linaw ng mahalagang issue ng karapatang pantao. Talaga naman nga nakakabahala ang patuloy na paglabag sa karapatan ng mga kababaihan at mga gagawa. Ngayon naman ay tanungin naman natin si Adelaide Tayag upang mas mapalawak pa ang impormasyon o mga pananaw ukol dito. Bilang eksperto, Adelaide, isang eksperto, ano naman ang masasabi mo sa mga hindi pagkapantay-pantay na nararanasan ng mga kababaihan?
Napakahalagang usapin ito. Sa kabila ng ating pagsulong patungo sa pagkakapantay-pantay, marami pa rin kababaihan ang nakakaramdam ng diskriminasyon pagdating sa sahod, promosyon, at pagtrato sa kanilang workplace. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang matagal ng paniniwala ng mga kababaihan ay hindi kasing husay ng kalalakihan sa isang larangan. Sa ilang larangan. Kahit pa maraming pag-aaral na nagpapatunay ng kabaligtaran. Totoo iyan, hindi lang rin naman mga kababaihan ang nakakaranas nito. Pati rin mga manggagawa ay madalas din na aabuso. Ano naman sa tingin mo yung opinion mo sa patuloy na paglabag sa kanilang mga karapatan? Lalo na pagdating sa sahod at kondisyon sa kanilang mga trabaho. Isa itong seryosong problema. Maraming manggagawa ang hindi tumatanggap na sapat na sahod na naaayon sa kanilang pinaghirapan. May ilang ding nakakaranas ng mapang-abusong pagtato mula sa kanilang mga employer, gaya ng labis na oras ng pagtatrabaho, hindi makataong kondisyon na trabaho at kahit pisikal o mental na pang-aabuso. Napakahalaga ng mga punto na ibinahagi mo, Adeline. Bilang pagtatapos, ano naman sa tingin mo ang maipapayo mo sa ating mga kababaihan at manggagawa upang maprotektahan nila ang kanilang mga karapatan? Una, mahalaga ang pagiging mulat at may alam sa ating mga karapatan. Ang edukasyon at kaalaman ang unang hakbang sa paglaban sa anumang uri ng pang-aabuso o diskriminasyon. Pangalawa, dapat tayong maging matapang sa pagsasalita laban sa maling sistema at huwag matakot na ipaglaban ang ating karapatan sa tamang paraan. At panghuli, ang pagkakaisa, mas naging makapangyarihan ang ating boses kung sama-sama tayong kikilos para sa pagbabago. Maraming salamat, Adelaide, sa iyong oras at lalo na rin sa pagbabahagi ng kaalaman mo ukol dito.